Ay nga, gasa tanan. Buksan naton nga Bible diri sa New Testament. Diri sa libro sa Matthew, Gospel of Matthew. Matthew chapter 24, verses 1 to 14. Matthew chapter 24, verses 1 to 14. Basahon tayo ini isang sinabtanay. And Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came to him to show him the buildings of the temple. And as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be? And what shall be the sign of thy coming and of the end of the world? For many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be famines, and pestilences, and earthquakes in divers places. Then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you, and you shall be hated of all nations for my name's sake. And many false prophets shall rise, and shall deceive many. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved together. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world, for a witness unto all nations, and then shall the end come. Daliaw ng pulong sa Ginoo. Magalingkod ang tanan. As we give our tithes and offering, we would like to listen to our special number for the ladies. We may request men for our tithes and offering. May we request Brother Pantaras to lead us to prayer. Let's pray. Mga balaan, Diyos nga gamanan sa tanan, ug nag-iya sa mga kahuga, ikaw Ginoo among Diyos nga simba, nga tagaan sa mga honor Ginoo for the hour worthy to be praised. Kasi nga kanyang Ginoo, nagpasalamat kami sa mga pribileyo, nagpasalamat kami sa inyong iglesia, pagsimba sa iyo sa Espiritu at mga salamat Ginoo sa inyong kaluoy, at inyong inyong today. Sa tulong ng inyong mga dayaw kami sa inyong Father, mga kami mga takwa sa iyo sa pagsimba sa iyo Ginoo, tuwang mga nagtatag sa lahat ng pagkakasal ng mahula, na sa tulong Ginoo ang among pagsimba sa iyo acceptable sa mga pagkakasal. Be with us and bless the tithes and offering. In Jesus' name we pray. Amen. Jesus is coming to earth again.
Thank you, ladies. Let's all rise for our doxology. Praise God. Ready? Sing. Praise God from whom all blessing flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Galing ko dandanan. Let's prepare our hearts. Choir. Let's Kung magwa ka mo karon, diin ka mamagi. Abot nyo.
Tingnan ko ning bagong laptop ni Brother Owen. Yung kabalo ko. Hindi ko kabalo, ate. Sadya gini karon. Din siya. Okay, kung ano na yun. Ano pag-on siya? Yun, ano. Yeah, thank you. Sige, mga ngamuyo tanay. Bala namon nga Dios, nagapalapit kami sa imo sa siningat niyon, dako ginang amon pagpasalamat. Kay ikaw nagtuytoy sa amon sa sining adlaw nga makatipon, makasimba sa imo sa espiritu kang kamaturan. Amon ginapangayo ang lubos nimo nga paghatag sa amon sang ighalangop nga maintindihan namon ang imo pulong. Gamita man o Dios ang imo alagad sa pag-eksplikar sa mga kamatuoran, mga bilidhon nga kamatuoran nagikan sa imong pulong. Kagabay pa nga tagsa-tagsa sa amon makahangop kag nga hindi lamang para sa amon nga personal nga spiritual consumption kundi ini mangin galamiton nimo Ginoo nga mangin pakamaayo man kami sa iban nga maka-eksplikar kami makapaathag sa ila may kaangtanan sa malapit na lang ang pagkaris ng amon Ginoo nga amo nang importante nga subject man diri sa Biblia. Nagapangamuyo kami nga ikaw gid ang mahimaya sa amon kabuhi karon. Bendisyon niya tagsa-tagsa bisan pa ang mga kauturan namon nga nagapamati nga nagasunod sining amon nga paghiwat sining service sa iban nga mga lugar nga kundiin man sila malambutan kabay nga pagpamaayo man Ginoo espiritual makadangat man sa ila. Kay nitanan ginapasalamatan namon kag ginapangayo sa mahal kag matamis nga ngalan ni Lord Jesus. Amen. So sini nga bulan ang aton nga focus is all about end time events. Magsiling kita gani nga end times, of course, na-refer ina sa ulihi nga mga inadlaw. Na-notice ko ni bala ang nabasahan ko, may duha ka comparison. Ang Kristiyano noon at Kristiyano ngayon. Tagalog. Pero, hindi man lang kamuguro, no? Siling dira, sang una yang tiyempo, ang Kristiyano noon, sinunog ng buhay dahil sa pananampalataya. Pinugutan ng ulo dahil sa pananampalataya. Ang pananampalataya, kundi pagtuo, faith, no? Pinakain sa leon dahil sa pananampalataya. Pinatay ang buong pamilya dahil sa pananampalataya. Tinorture at pinahirapan sa harapan ng maraming tao dahil sa pananampalataya. Kristiyano ngayon, pinagsabihan lang, ano naman? Silbihan lang sa pagjujuwa, pinagsabihan lang sa pagjujuwa. Anong pagjujuwa? Iniwan na ang pananampalataya. Nasaway lang parte sa nobya-nobya, na-discourage na, wala nagsimba. Insaway lang sa pastor nga sala na bala, hindi na insakto. Hubin ka pa, eskwilaan na mayo. Ulihi lang na, unahan na yung Ginoo. Ay, na-discourage. Nagutom lang at walang pera, iniwan ang pananampalataya. Kagi ka magutom, kagi ka mawala kwarta, mayo ka maya kay way ka mo kadula ang kwarta, no?
Yung mga tao nga sila, jutile, wala sila kwarta, may ara na. Muna hindi ka magsiling nga, wala ko bla kwarta. May ara ka. So, subong niya ko no, nagutom lang, kag wala kwarta, why naga padayon simba. Bisyo lang, handang iwanan ang pananampalataya. Perte, no? Ang bisyo, nahon pa sa Ginoo. Muna ya, subong. Comparison mo. Sa unaya, grabing pagtuo sa tao. Subong ya, abaw, jutay lang. Ang bisyo nga bisyo, baylo pa ang pagtuo. Sakto man na? Mayara na? Mayara. Napagod lang ang nang konti, napagod. Ang kapoy lang, no? Jutay lang kapoy. Iniwan na ang pananampalataya. Ang takaan na, bo, kapoy, simba, bo, magkadto ko simbahan, muna mo to. Oh? Ano nga klase, pagtuo, ina. Mo na yung duha ka comparison. Kabay pa nga, wala kada. Pero kung mayara ka, nanglan, you have to do something for it. So, sining adlaw or sining Sunday, starting today, we talk about end times. Okay? Magsiling ka gani end times, dira ang master plan. May master plan man ang Diyos? Yes, of course. May master plan man ganing tao. May master plan man gani ang hawla nga drainage system. May master plan gani ang nabasahan ko balay ng inang Dubai. Sila ni Brother John, dito na alin sa Dubai. Ang Dubai gali, isa sa mga naghatag sang master plan, amo si Filino Palafox, nga isa ka Filipino nga arkitekto. Grabe no? Ang Dubai sa una, kuha naman na, laban disyerto. Kagdason ang oil ko nila, daw gamat-amat na ubos. So nag-devise sila sa paagi, nag-shift sila sa turismo, kag isa sa pinakamanggaranon nga magsilang Imer ganing Arabo bala nga leader nga hari ara sa Dubai. Oro imo building no? Brother John, di ba? Kita ya imagine lang kita sa tsura sa Dubai, gali ka katahom. Iban nga mga pungsod sa kalibutan, may ara master plan kung nga nagnami ang ilang lugar. Diri sa Bacolod, I don't know kung may master plan man. Sa Iloilo, nami ka may master plan sila. Nami tani sa isa ka syudad, may master plan, di na yun ang commercial area, di na yun ang merkado, di na yun ang mga subdivision, para bala nga at least mabalaan mo na divide na bala, kag kanami kon tuloy-tuloy ang progress. Amo na master plan. So sa Dios may man master plan. Master of all master plan. Amo ni ang iyasang Ginoo. God's master plan for man's eternal destiny. Ang tao, gintagaan na sa Diyos ang eternal, master plan of eternal destiny. Pagkatao mo sa kalibutan, kabalo na ang Diyos kon anong matabo sa imo, kag kundiin ka makadto kung mapatay ka. Nasiling ka, tuod na pastor, nga may plano na ang Diyos halin sa tiyan pa lang sa iloy mo, hasta ka nga mapatay? Yes, of course. Read Romans chapter 8. Galiway na ko tiyempo nga, kamo na lang basa sina. Romans chapter 8, verse 28 to, I think, 37 or 38. Dira mo na makita man, arang master plan sang Diyos parte sa kaluwasan sang tao. Pero ang God's master plan, it starts from Genesis to Revelation. Meaning to say, kung basahon mo na dira mo makitaan nga, ay katahom gali sang master plan sang Diyos. That's why in the book of Revelation, when John the Beloved was given a vision of what will happen in the future, kabalo ka mo kung anong natabo sa iya, because of so much excitement, ginsimbay ang angel. Sila si angel, no, do not worship me. We are just the same. We serve the Lord. You worship God. Kaya nga, aman, na-overwhelm si John the Beloved
what will happen in the future. About what God will do for the future, especially for people who are believers of God. Kung hindi tumuluo sa Diyos, may master plan man ang Diyos, pero pakadto sa kalaglagan, kadto sa impyerno. Muna sila ni Jesus Christ, sa gate pa lang mismo, sila niya, 2 ka dalan, lapad, ang isa kitid. Pero ang lapad, pakadto sa kalaglagan, ang kitid, pakadto sa kaymayaan. So, mga kauturan, may master plan ang Diyos parte sa aton eternal destiny. Hindi pwede nga kita nga mga tao, ari lang sa kalibutan, kaon lang, tulog, trabaho, eskwela. Amo lang ng life ta, that is boring. Natawo ka sa kalibutan, nagsinultiro, nagdinalaga ka, namana, ng asawa, nagtigulang, tapos napatay. Ka-boring. God has installed something for us. Amo ng end time events, ginaamat-amat, unfolds ang Diyos, what will happen in the future. Since the time of Adam and Eve, pakadto sa kay Abraham, pakadto sa kay Moses, pakadto kay David, pakadto kay Solomon, pakadto sa kay Jesus Christ, pakadto kay Paul, pakadto sa aton. Amo na nga kinalan kita nga mga tumuluo, kag hindi lang kita nga tumuluo, dapat ang iba ng mga tao maka-insyende man sini. Para ma-appreciate man nila ang kaayusan Diyos. That's why, ang mga tao nga way ka-insyende sining Biblia, way gana magbasa Bible, way gana mamati, way interest, why? Hindi sila ka-insyende kung ano ang master plan sa Diyos parte sa kabuhi sa tao. Amo na mintras tanto nga hindi ikaw maka-insyende sini, way kagidgana parte sa Diyos. That's why you cannot question people who do not have interest with the Word of God, kaya nga, why sila kabalo sa master plan sa Diyos. Sa una diri sa ini nga lugar, why pa ni nakuha ni Anay Pastor Kulingko to bla, Samuel Kulingko. Pirti para di kasiot nga lugar, yung kadto ang City Hall. Namangkot siya sa city planning, kung ano di na yun nga lugar ang progress ng city din pakadto. Dito yung nabalaan nga ang progress ng city from downtown pakadto sa Granada. Amo na nagkuha sa sanglote para sa Maranatha Christian College. Grabe nga vision. Sa aton pa, kada tao dapat manumdum ka ano ang mga kayuhan pila ka adlaw. Di sino magdumdum nga amo ning lugar naton subong. Di ba? Kamo, ulihim lang kamo ni Guru Abot. Pag start ko din sa una, nagapastor ko din, 1987. Gamay pa na ang magulang, si RJ. Kada puli namon, dito kami sa Villamonte, Puli. Alas 5 pa lang. Dito na kami kabantay sa Tubangan Rolling Hills, kaya nasalakyan. Magkadto kami din kung Domingo. Ginahaboy ko lang ng mga bata sulod sa jeep mo. Kay perti ginagaway. Kadutay sa salakyan. Kag ini nga lugar masyado ka siot pa, palibot de mga kakampuhan. Look at now. Nga kay Aragali City Planning may programa ang Diyos kundi inayon ang progreso sa isa ka syudad. Kung may ara ng tao kundi Diyos sobra pa. Diba? Muna ang ginatawag nga God's master plan for eternal destiny. Ano na siya? Ano na ginatawag natin in time events? It started from the creation up to our glorification. So, ano na ginatawag natin ng pagtuon, may kaangtanan, sining mga butang, panawag sa na eschatology. Eschatology. Ano na siya ang pagtuon, mga logi, bila kundi magtuon ka parte sa tanom, kundi biology, correct? Magtuon ka parte sa sapat, zoology. May logi. Kaya nga ang logi, from the Greek word logos, or word, or study. So, eschatology is coming from the Greek word eskatos and logia or logi, meaning study.
it is the study of end things, whether the end of an individual life, the end of the age, the end of the world, and the nature of the kingdom of God. That is what we mean by eschatology. So in short, when we study about last things, from the creation up to the end of the world, that is what we call eschatology. Ang eschatology, it's part of the end time events. Okay? Ano ang purpose nga may end time events? Now, take note of this. There are 7 purposes of God for the end times. Ano ini? Number 1, to fulfill the model prayer. Hindi nga na makita ang model prayer. Ara sa Matthew chapter 6. What does it say? Siling ni Lord Jesus, ano kono? Kung nagapangamuyo kamo, you pray this prayer. Anong prayer niya? Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. So, this is part of the model prayer. When you talk about model prayer, that is how the Lord Jesus Christ taught His disciples to pray. That is not the Lord's Prayer. That is the model prayer. Siling ni Lord Jesus, thy kingdom come. Sino nga kingdom? Ang kingdom sang Ginoo maga-kari diri sa kalibutan. Of course, there is a spiritual kingdom of God. Nga kung ikaw nakabaton kay Jesus Christ nga imo Savior, ang belief sang iban nga that is already the fulfillment of the kingdom of God in your heart. But when we talk about the kingdom of God, we are talking about the specific one. The time when God will establish His reign on earth. And when this be fulfilled? When will this prophecy fulfill? Sa end times. Okay? Amo nang fulfillment sang prophecy sang Ginoo. Number 2, to consummate all things. You say consummate meaning to finish all things. Consummate, para tapuson ang tanan. Kamo nang inasiling na compare me, ang tanan nga butang diri sa kalibutan, mga utod ko, may katapusan gid. Hindi pwede nga mga buhi ding tao sa kalibutan forever and ever nga diri lang sa duta. No. Kag hindi man pwede nga buhi ka pa tubtob san-o. That's why may program ang Dios nga kung natao ka sa kalibutan, mag-aagi ka sa pamatanon hasta nga mag-mature ka, mag-young adult, senior citizen, then later on, you are going to leave this world. Why? Because that is the truth of the Bible. The Bible always teaches us that nobody will stay in this world forever. This is not the place for us. God has a place intended for people whom God has chosen for salvation. Hindi pwede nga diri sa kalibutan manigulang ka ni tapos diri ka lang hasta tubtob sa no. Amo nang mga tao sa kalibutan may katapusan gid, may kamatayon, di ba? Amo na ako may katapusan ang tanan. Mo nang gina-emphasize tabla permi ngang kabuhi kalipot lang gid. Lipot lang kabuhi ta. Pila ang ginatalana sa Dios nga edad sa tao tapos siya kwaon sa Ginoo. Pila? Ha? Kumo na yan, no? It is already recorded in the Bible, especially in Psalm chapter 90, verse number 10. Silindra sa Bible, ang edad sa tao, ang number of years, ano ko no? Pila? 70. Pero kung pakamayon ko pa sa Diyos, sobra pa na da. Either 70, 80, or 90, or basi 100 pa gani guro. Hindi ka na magkadlok eh. Uyolo, isip-isipon. 1, 2, 3, 4. Udah, hala, pila nang katuig, gali akong kabuhi. Ngay, kaguyat sa kabuhi mo. Diba? It is not we who owns our life. It is the Lord. Pwede man gani nga panubuan pa sa Diyos ang life mo. Nga hindi ka lambot sa binti. Damo sa mga pamatanon nga nagakalamatay. Nga it means nga
Malambot yung 70 kung tuyo sa Diyos. Yung 30 pa lang, way ka na. Correct? So, butsilingon, kung nga may end time events, kaya kapakilala sa aton, nga ang tanan niya butang sa kalibutan, may katapusan. May katapusan ang kabuhi ta, may katapusan ang imo kalipay, may katapusan ang imo pagtiner sa sinaang panimalay, may katapusan ang pagtiner mo sa isa ka lugar. Posible, dugay-dugay, sa iloon ka naman to. Meaning to say, there is always consummation of all things. Everything will come to its end. Diba? Amo na ang bisan gani sa law of thermodynamics, second law of thermodynamics, ngang tanan-tanan niya butang sa kalibutan, ma-wear out. Ang tanan-tanan niya butang sa kalibutan, ma-wear out, madaan, magtigulang, and so on and so forth. So that is the purpose of the end times. Number 3, to prove that God alone is eternal and everything is temporal. Correct, no? To prove that God alone is eternal. We are not eternal. And everything is temporal. Samtang diri sa kalibutan, temporaryo lang niya. Amo na kung Kristiyano, kaya hindi mo pag-ibaylo ang eternal sa temporal. Do pareblas ang ginimo ni Isaw, inbaylo ya ang linugaw ya sa dapat ani siya to ang nakaangkon sang firstborn nga saad sang Dios. The benefit of the firstborn, ay ginbaylo yaya ang pagkamagulang sa linugaw. Tiamak mo ka Tarso. Damo sa mga Kristiyan nga Tarso man pro. Di ba? Ang mga butang spiritual, ibaylo pa nila sa temporal. Kaya do ka nami, gidya bala? Kaya nga, kuwan mo, ara dayon. Magsili kaya nga, eternal, pila pa. Pila pa katuig. Damo sa mga tao nga, kuwan, niyang panawag sa ila, sigurista bala. No? Do, ang iya, paniguro, and that is a mark of immaturity. An immature person is impatient. Mga mga tao impatient. Amo na kung Kristiyano ka, kilalahon mo ya nga ang mga butang sa kalibutan temporaryo lang. Hindi mo pag-ibaylo ang mga espirituhano niya butang sa temporaryo lang. Tagaan mo gid-emphasis ang mga butang nga eternal values. Hindi animal values. Hindi temporal values. Hindi mo na pag-ibaylo. That is wisdom. Di ba? Amo nang matutuon yung kaalam. Maalam ang tao. Parehobla sa mga pamatanon nga ang maalam ng pamatanon may focus, may goal bla. No? May iba niya nga kung sino lang nga bungguan nga gwapo kung gwapa. Hala. Hindi ka tapos sa eskwela, may ginabitbit ng unga. Hindi ka masang unga. Unga, ano nang unga? Bata. May bata na. Nga wala focus. Kaya nga pagkakita yung gwapo, pagkita yung gwapa, wala na yan nadamdaman. Ang future ya. Message na yun, sa Facebook. What's your name? How old are you? Where do you live? I like you. Gidugay. Imyo. Anong imyo gani? Gambala ko sa imyo, pero kamuguro ay mga kwensindi, no? Anong imyo? Miss Universe. May kilala man kong kanya sila niya. Ano meaning sa SUV? May iba niya nga nagabutang ano ganito ko no? Short SUV. Short utility vehicle. Sports utility vehicle. Diba? Di ano ya ang imyo? Mutual understanding, no? Daw mo na, no? Ibang gani sa kwan pa lang, sa Facebook pa lang, nabiyanay na. Kaya iba niya mga Tarso ya, ginesla na profile nga daw kagwapa bala.
Pero itsura tutuod, bo pirte ka. Bodo, puryagaba ka itsura. Pero gini sila gwapa-gwapa, gini sila gwapo, kundi pagkakita, buko gwapa ba? Do makuan sa do malupog sa ginapuko, ay, gwapa ba? Buko gwapo ba? Giskwela pa lang first year, o kon second year, o kon, ano na gani, grade 7, grade 8, nagnubyo-nubyo na. Di kundi ba ikatapos kwila? Ha? To na? Kaya ba katapos kwela, nanigulang lang, di kung ba katapos kwela, kundi hindi ka makaubra man, yo? Makaubra ka man. Sulod balay. Muna mga tao nga hindi iya wise bala. Kung wise kaya, ang tulukon mo ya ang mga bagay nga may ara nga value sa kabuhi ng mga maayo. Correct? Ang mga ginambal ko permi sa mga young people, kung nag-eskwela ka, eskwela, tapos sa eskwela, pila ba lang katuig eskwela man? Correct? Eskwela ka high school, pila katuig high school? Pila? Pila katuig? 6 years. Agoy, kadugay gali, no? Sige lang 4 years sa college, 10 years. Tsura mo sa SPO, Pastor, daw ko tigulang sa ako mag-amo 10 years after. Manubyo-nubyo na lang ka. Para malingaw-lingaw, tabla. Hindi Be wise. Be wise. Kung matanon ka, kung eskwela, focus. Kung Christian ka, amo mo na. Di ba? Kung Kristohanon ka, i-focus mong imo kaugalingon sa Dios, baynon na mga bisyo sa kalibutan nga way nagadala sa kayuhan. Be faithful to your wife, be faithful to your husband. Focus mong imo nga tsura. Focus mong imo kaugalingon sa itsura sa asawa mo, sa itsura sa kabuhi sa asawa mo. Kay base makiganyo ta karon ko magsiling ko nga sa itsura. Di na tato? na naman. Ka-sidetrack tao. Number 4. Anong purpose ang end times? To reward God's people. Uy, kanami gali, no? Abi mo, ang ginahimo naton sa siningang kalibutan, kung Kristiyano ka, nagatutom ka sa Ginoo, nag-alagad ka, kabalo ka mo pila ka adlaw. This is part of God's evaluation while we are still on earth. Gina-evaluate kita sa Diyos diri sa kalibutan. Hindi lang kasiuran nga, basta lang kasimba, basta lang ka basa ko Bible, basta lang ka alagad ko. No. Sila isang Bible, sa 2 Corinthians chapter 5, verse number 10, for we must, all appear before the judgment seat of Christ, that each one of us will be judged according to what we have done, whether it be good or whether it be evil. 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Ang ginahimo naton diri sa kalibutan, gina-evaluate na niya sang Dios ya. Abi mo, ang tagsa-tagsa ka ginahimo mo, that is already recorded in heaven. Sa aton pa, kay siling sang Proverbs chapter 15, verse number 3, the eyes of the Lord are in every place. So, ara na ginakuanan na sa Dios, ginatanaw. And then when you get to heaven, or when you get to God, in the presence of God, that will be the time that God will reward His people. We'll come to that later. Number 5, to punish Satan, his host, magsili host ganin sa tanas ang yaupod, ang mga evil spirits. To punish Satan, his host, and all the wicked people. Tatlo gid gali. Sa pagtapos sining end times, mga kauturan, this will be the time that Satan will be punished by God. Who else? The demons, his angels, and the wicked people who were, lured, were enticed by Satan to join his company.
Amo na nga actually ang plano, ang primero nga ang ginambal sa Bible, ang impyerno was first prepared for the devil and his angels. Ugaling kay ang tao madala ni Satanas, so included sila sa punishment sa Diyos. Amo na nga ang tao hindi na kasuran nga religious sa imo, why ka na delikado. Ang siguraduhon mo kumbala, ara ka ka Jesus. Number 6, to gather all His believers to join Him forever. Amo ning matahom. To gather all His believers. Sino believers? Believers ni Lord Jesus, who will join with Him forever with Him. Amo na siling sa John chapter 14, verse 1 to 6. Klaro na, di ba? Sila ni Jesus sa iya mga disciples, let not your heart be troubled. Hindi magkabalaka ang inyo tagipusoon. Kay at that time, ang context ni kabalo sila nga si Jesus Christ about to leave them. Amo na sila ni Jesus sa ila para ma-comfort nila kasing-kasing, let not your heart be troubled. You believe in God. Believe also in me, sila ni Jesus. Because in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go and prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, sila ni Jesus, I will come again. Ano na? Second coming. I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. And whether the way you know, and whether I go, and the way you know. Sila ni Thomas, Lord, how can we know the way? Lord, paano kami kabalo sang dalan? Kundi ka makadto, paano kami kabalo? And the Lord Jesus Christ answered clearly, sila niya, I am the way, I am the truth, I am the life. No man comes to the Father without me. So, ara ang plano sa Diyos. Igadiron niya pilakadlaw dito sa iya, ginarian, ang tanan niya mga tao nga nagtuo sa iya. Exclusively for people who have believed in the Lord Jesus Christ. Now, take note ha, the intention of God is not to gather all people for Himself. Okay? The purpose of God is to gather all His believers to be with Him forever. Amo na yung plano sa Diyos. Kung wala ka nagtuo ka Jesus, kung hindi ka tumulo sa Ginoo, you are outside the plan of God to gather His believers forever. Amo na kaklaro sang plano sang Ginoo sa tao. Number 7, to remove the wheat from the tares. That is the parable of the wheat and the tares in Matthew chapter 13. Ano na siya? Kabalo kadumdum kamo sina. May isa da kapanggin yung ginsugin ni Jesus. Nga may isa ka farmer nga nagtanom. Nagtanom siya sang wheat. Ang wheat kundi trigo. Amo nang ginagamit bala na sa mga European, sa mga Amerikano, bisan diri sa aton naming itinapay. Pagtanom niya, wheat, dugay-dugay, kibot ang mga tinao, nya master. May someone nga sabog. Sang tares, ang tares, hilamon ina siya nga itsura ya daw trigo man. Kuno may pag-aistoryahan ta, kun rice pagambalan, may ara nga hilamon, nga itsura ya ang dahon niya daw humay man. Ana, kung familiar ka mo sina. Ako ya personally, modesty aside, I grew up sa uma, pagkabalugig ko sang mga hilamon nga daw humay ang itsura ya. Amo nang natawag ni sa Bible nga tares. T-A-R-E-S. Tares. So, may nagtubo, may nagsabog man. Ang kaaway nagsabog man. Ari di abi ila talamnan sang wheat, may nagsabog man nga tares. Sila sa mga tao ya, Master,
May nagtubo man nga tears, may ginsabog ang kontra. Siling sang mga tinawag, galbuto namon Nya, no. Hindi ano pagalbuta. Hulata lang nga mamunga na. Kay pagpamunga, amo na pagalbot nyo, kag mugkuson nyo, kag ihaboy. Ambot sa lingon ni Jesus, diri sa kalibutan, daw hindi mo mabalaan kung ikaw lang magtulok, daw hindi mo mabalaan kung sinong totoo niya Kristiyano, kung sino hindi. Correct? Kay kada isa, gaklaiman nga, may Diyos man siya mo. Labi na gid kung religion pagambalan. Damo mga tao mo sila, ay, ang amo religion, amo na yung pinaka-best nga religion, amo na yung religion nga makadto mo sa langit. Kaya, anong bot sa lingon? Tanan nyo tao, kung ikaw magtulok sa tao, neighbor mo, o kung bisan membros pamilya mo, hindi ka ka-judge nga sila nga makadto na sila sa impyerno. Nga, samtang buhay ka mo, daw ang pangabuhi nyo, periperiyo lang, gakaon ka, gatulog ka man, galakat ka, gaobra ka. Ang imo mga pariyo nga mga tao nga nag-obra mga sa workplace nyo, puro pariyo mo lang kamo. Tiyan diferensya lang, ikaw spiritually speaking, you have Jesus in your heart. Di ba? But what is the difference of you with other people? Kay pariyo mo lang kamo gadamit, gabayo, galakat, ga-commute, gasakay. Tiyan ang diferensya? Wala. Daw wala, gid, no? Pero aray sila ni Jesus, mag-abot ng panahon, nga tapuso na ni San Diyos ang tanan sa kalibutan, dira na mabalaan kung sinong tutuod nga iya San Diyos. Tiyan pamangkot ko sa imo, makasigurado kang ara ka na sa Diyos, subong? Paano ka balo? Ha? Hindi tanan-tanan nga nag-aara sulod simbahan. Makasiling nga, kuya, sigurado na ako, Kristyan ako. Makasigurado ka lang nga Kristyan ka, nga sigurado ka nga makadto ko sa langit. Ano ang ginahambal sa Diyos? Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Amo lang na, tuuhan mo si Ginoong Yesus para ka maluwas. Anong pagtuo? Magsiling ka gani nga tuo, sikway mo ang kabutigan nga natun-an mo sang una. Isikway mo ang mga kabutigan, ang mga false nga mga pagtudlo, nga halin sa mga kalulahan mo, halin sa nanay mo, halin sa tatay mo, mga pagtudlo, bala nga wala na basis Bible. Sikway mo na, italikdan mo na. Amo na yung natawag nga, repent. Hinulsol. Hindi ka magsili, Pastor, ay man ko hinulsulan, kayo mabuot ko yung tao, correct, I understand, mabuot ka. But the question is, ang pagtuo mo, insakto na? Basi ka pati ka nga si Maria makaluwas? Wrong. You have to repent. Basi nagatuo ka nga religion mo makaluwas? Wrong. Basi nagatuo ka nga ang good works mo makaluwas? Wrong. You have to repent. You have to renounce everything. Amo na nga masigurado mo nga ka na sa Ginoo kon si Jesus langgid among imo manluluwas. Kay siling sa Acts 4:12, there is no other name under heaven given among men whereby you must be saved. Ano nangangalan? Only in the name of Jesus. Wala kaluwasan sa religion mo. Kasi masiling ka nga, ay pastor, may religion ko. Kami gani kadamo sa amon religion. Hindi na ipadamo-damo. You have to take note of that. Damo nga mga tao sila ni Jesus, kaya pakadto sa impyerno. Kausoy sila sa lapan yung dalan, pakadto sila sa kalaglagan. Hindi. Ang Ginoo waya nagatanaw sang kadamuon sang tao. Ang matuod nga tagipusoon kun bala nagsikway na. Amo ni nagsikway na sa kasalanan nga nagpalapit sa Ginoo. Amo ni ang purpose ikapito, to remove the wheat from the tares. I-separate sang Dios ang mga tutuon nga tumuloo sang sa indi. Ang hindi tumuloo, ti dapong niya sa kalayo, amo nang tawag nga sa judgment sang Ginoo kundi amo na pila kadlaw. Great white throne judgment. Ano ning great white throne judgment? Mag-aabot ang panahon, bisan gani sa rapture, dira una na nga segregation. Di ba sa basura may segregation man pro, no?
Anong ginasegregate? Ang mga, ano nga panawag na? Biodegradable, kag non-biodegradable. Biodegradable, ina mapuslan. Ang non-biodegradable, hindi na mapuslan, sunugo na lang na, o kuni aboy na lang na. Ti sa mga tao, dres kalibutan, mga kauturan, kabalo ka, sa pila ka adlaw, may segregation man ang Diyos. You know that? I-segregate man sa Diyos ang tutuod nga iya. Kag ini sila nga tutuod nga iya, amo na yung daloon niya dito sa iya ginarian, kag amo ni mangin kaupod sa iya, tubtob sa katubtuban. Regardless ang imo edad, regardless ang imo status sa pangabuhi des kalibutan. Basta may Kristo kasi imo kasing-kasing, pamatanon ka man, senior citizen ka man, adult ka man, imol ka man, manggaranon ka man, ano man, niwang ka o kon, niwang pagid. Segregate sa Diyos. Din dalon sa Diyos ang iya, pud sa iya. Amo na sila ni Jesus, ato blagi nang nambal ko, that where I am, ano ko no? There, you may be also. Kundi ako, dito man kamo. Amo na nga siling sang Bible, nga ang church kita, nga tumuloo, nga bride ni Christ, we will be married to the groom later on. Magsiling married, gani ko na of the nine na kamo forever, forever, diris kalibutan, manang till death was part, pero dito sa langit ya, kung Christian ka, you will be with the Lord forever and ever and ever. Why nakatapusan? So, manang purpose ang end times, mga utod. Blah? Now, so, diri sa Bible, nag-promise ang Diyos sang second coming ni Jesus. Kaya ang second coming, importante ni nga maintindihan mo. Ang second coming, signal ni siya. Daw ko sa aton Pabla, this is already the key. Kung mag-abot na si Jesus, amo na ang liabi nga the Lord will finish everything. Amo na nga ginabantayan sa tanan, second coming ni Jesus. Halimpas ang una, ginabantayan na. Sino sa iban, Pastor, why ko gabantay, second coming, nabantayan ko sa, why ko gabantayan sa end of the world, end of the month. Tinarso. Anong end of the month? Amo na nang balayran mo lang inadumdum mo. Kay end of the month, pastor, ga dumdum ko sa akong balayran sa kuryente, sa tubig, sa telepono. Yamwat. Ang dumdumon mo ya, end of the world. Nga aman, this is the most important thing. Ari dire ang master plan of God, di ba? San o ma-start ina. Nga masiling ka, ari na. Panugod na, lapit na lang gid. Second coming ni Christ. Amo na dira sa Mateo, gina-record. Tungin basa kay inabla ni Brother Francis. Ina-record kung ano ini ang second coming ni Christ. Now, we have to understand nga there is a chapter 24 and 25 sa Matthew. Kung nagabasa ka mo sina, you have to understand nga ang duwa ka chapter naghambal ina parte sa second coming ni Jesus. Diri sa Biblia, kadamo diri sa mga passages sa Bible nga gina-emphasize ang pag-abot ni Jesucristo. Nga aman kay that is the very important topic. Bisan si Apostol Pablo sa Titus 2:13, ano hambal ni Apostol Pablo paagi kay Titus? Siling dira Titus 2:13, looking for that blessed hope. Ay, grabe, gali ang pagkari ni Kristo, gali, blessed hope. Looking for that blessed hope in the glorious appearing. Ano nang appearing? Second coming ni Kristo. Looking for that blessed hope in the glorious appearing of the great God. Sino na? And Savior. Sino? Jesus Christ. Oh, bigli, no? Sa aton pa ang second coming ni Kristo, preeminent sa Biblia. Kag amo na nga diri sa ang second coming ni Kristo, damo nga mga verses nagatudlo. Tiyang chapter 24-25 nagatudlo ini sang lima ka aspect sa pagkari ni Kristo. Number 1, ginasugid sa aton ang mga signs of Christ's return.
Matthew 24, 1 to 35. Ginatudloan man kita nga we should be ready for the coming of Christ. Matthew 24, verse 36 to 51. Ginatudloan man kita to wait for Christ's return. Masili wait gani, amo na yung aton dumdumon, maabot si Kristo. Anong promise ang Ginoo kung naga-wait ka sa iya pag-abot? God will encourage your heart. Hindi lang naga-wait ka, preparing for Christ's return. Nagapreparar ka. Kung maabot na si Kristo, preparahon mo ang imo kog lingon. Kay masugata ka na sa Ginoo. Ti pastor, ko kubalo kung saan, basi dugay pa to. Ang kanta nyo kay na, ladies, ano to gani? Ano to? What if it were today? Pag sa chorus nyo, ano ganito? Glory, glory. Glory, glory. Da, 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 da. Glory, glory. Haste to prepare the way. Glory, glory. Jesus will come. Someday pagaling, no? Mga guru, lantay, no? Galing kayo, matatuod ka balo? Kung bala, today or someday. Sige lang, kaya mo na yung composition sang composer mo. Lang nga namin pa kasi ay mag-compose ang kanta. Ang iba niya sila, kumentara nila na naman na nga someday. Tani, today? Nga, kabalo ka nga today, aw. Mas safer kung silingon mo nga someday, eh. Pero ang someday na, it does not mean nga pila pa ka years mabot. Gatuo kita nga it might be tomorrow. It might be next month. It might be today. Ano ihan nga adlaw maabot si Jesus? Way ta kabalo, no? Pero kung ako pamangkuton mo, si Jesus maabot adlaw nga Domingo. Paano ka pastor kabalo? First day of the week, di ba? Kung first day of the week is the time that God will bring His blessings to people, to His people, amo na yan ako niyang personal nga belief. Hindi na yan, it does not reflect sa tanan niya belief, ha? Bisan pa sa Bible, ay na yan kung anong adlaw. Inaya kong pamangkuton kung akong opinion, ano yan ng adlaw, pastor, maabot? Basi, Domingo? Di ba? Basi man Lunes, basi man Sabado, basi man Martes. Pero ang pamangkot, in a day of the week, Christ will come. Sigurado kinaya. Di ko na ako nagapreparar sa pagkarin ni Kristo, I have to prepare myself. Kung Sunday, kung naara ako simbahan, di ba? That is very simple. Every day, you have to give time to the Lord. That's why Matthew 6:33 says, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So prepare for Christ's return. And number 5, judgment at Christ's return. Sa Matthew chapter 25, verse 31 to 46. So, in other words, amo ni ang pagtudlo, may kaangtanan sa pag-abot ni Jesus Christ. Matthew chapter 24, kag 25. Kung naga-devote, kung sa inyong time magbasa, sinang chapters, please do read the Bible. Okay? Now, so, kung naga-tuon kita sa Matthew chapter 24, kay unahon tayo, ang concentration naton sa Matthew 24 mo, ang ibasa tabla kay ina, basa ni ginlead sa aton ni Brother Francis. So, dapat ibaloon ta na yung context ini. Okay? Ano na ginsulat ni para sa tanan? Ginsulat ni para kay sino? Okay? Man kung nagabasa ka sa Bible, ibaloon mo na yung context ang ginabasa mo. Base, hindi ikaw ang ginsulatan sina. Ano magsiling nga context? Ang context na tawag, parts of a discourse, magsiling discourse, gani na bilang ara da sa passage yung basa mo. That surround a word or passage and can throw light on its meaning. Parts of the discourse. Mo silingon bahin sang ginbasa mo na as a whole. Amo na natawag nga the whole passage. Ano na ang bot silingon?
Sa nagabasa ka sa passage sa Bible, hibaluan mo, number one, sino ang sulatan? Sino eh? Sino ang recipient sa ginsulat? Sino ang ginaistorya ni Jesus? Sa banta mo, sino ang ginaistorya ni Jesus di? Ang ginaistorya di, ang mga disciples niya. Ang mga disciples ni Jesus, you have to understand nga mga Hudiyo ato sila. Hindi sila Gentile, pero sa imo, pero sa akon. Correct? Amo na number one. Sino ang ginsulatan ni Jesus? Sino ang iyas nga audience? Number one, ang iya mga disciples. Sino ang mga disciples ni Christ? Mga Hudiyo. Therefore, ang mga Hudiyo, ang treatment sa Diyos sa mga Hudiyo sa una may jutay nga diferensya sa treatment sa Diyos sa aton subong. Okay? Kaysa ang una ya, sa Old Testament, hindi ito sila ya part sa ginatawag naton nga church. Ang church ya sa New Testament na nag-start. Kag kung basahon mo da Ephesians chapter 1, I think verse 9 or verse 10, nagahambal dira ang Biblia, si Apostol Pablo nagahambal da nga ang church, ginatawag ina sang una nga mystery. Why niya ginbuyagyag sa mga Hudiyo? Sa aton lang na iya nga mga Kristiyano. That is why, nga tanaw naton ang context ni Matthew chapter 24. Ara sa verse 1 to 3, ara da makita naton. Sila isang Bible, and Jesus went out and departed from the temple. Okay. Temple. Nga may temple. Herod's temple ini. You have to understand. Kaysa unang nga panahon, may 3 ka temples mo. Number 1, ang temple ng ginpatindog ni Zerubbabel. Sa time plan ni Nehemiah, naguba to. Nagpatindog naman luwat. Sino nagpatindog? Primero galing ipatindog ni David. Guba to. Ni Solomon. No? Naguba sang 586. Ginpatindog naman ni Zerubbabel. Tapos naguba naman to. Ginpatindog naman ni Herodes. Katatlo ginpatindog ang temple. Ang temple ng historiandre, why pa ni naguba ang temple ng patindog ni Herodes? Saan naguba ang templo ng patindog ni Herodes para sa mga Hudiyo? AD 70. Okay? Dapat mo dumdumon nga si Jesus Christ, napatay sa edad nga 30, kag most probably ang sobra 30 ang tinuig sang una sa time ni Christ AD 30. So meaning to say, pila pa katuig nagligad hasta nga naguba ang templo. At this time si Jesus Christ upon siya mga disciples ara pang templo, why pa naguba? Okay? So and Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came to him for to show him the buildings of the temple. And Jesus said unto them, amo nang hambal sang Ginoo sa ila, see ye not all these things? Verily I say unto you, there shall not be left there one stone upon another that shall not be thrown down. Sila ni Kristo, kita nyo na ang templo. Mag-abot ang tinion nga inang templo na huwag sa may mabilin nga isa kabibisan, isa kabilog bato. Maguba na siya. And as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, tell us, when shall these things be? And what shall be the sign of thy coming? And of the end of the world? Ara, klaro pamangkot ni Jesus, ang mga disciples sa ila. Pagambal ni Jesus, kita niyo ng templo na, mag-aabot ang panahon nga maguba na. Namangkot, follow up question sa mga disciples. Lord, sana naman tabo? Tapos, ano man, may mga sign. Anong sign sang imo pag-abot? Liwat. Kapati sila nga Christ, maabot liwat. Mapatay si Christ, masakat sa babaw, mabalik naman. Kag sano ang katapusan sa ning kalibutan. Okay? Ini nga dinalan, ginambal sa Biblia, sa time ni Jesus, dugay na. Okay? Kung tanaw nato nabi, mga 1st century pa to. AD. Karon ano na nga century? Ari na kita sa 25th century. Okay? Now, ari ano ang context? Dua. Number 1. Anong una nga context diri ginatudlo sa aton? The coming destruction of the temple. Okay?
O, sige. Amo na number 1. Dumdumon sa ano. Ano ang konteksto diri ng istoryanta? Siyempre, ang pagkaguba sang temple kag San Jerusalem. Amo nang immediate context nga makita mo. Mung sini immediate gani, amo na dayon ang madumduman mo. Okay? Now, ano pa gid ikaduha ang context? Ang question sa mga disciples. Tiambal sa primero, ang context da ginambal ni Kristo ngang templo maguba. That is the first. Ay ikaduha dire, anong inestoryanta di? Ang pamangkot naman sa mga disciples sa iya. Ano mga pamangkot sa mga disciples? Sana matabo. Nga maguba ina kag ano ang mga signs sa pag-abot ni Jesus kag ang end of the world. Balo ka, muna importante man nga dapat naton dumdumon. So, ang pamangkot nila, when will this happen? Ang ginatumo dra ang pagkaguba sa temple. Naguba na ni? Yes. San o? AD 70, meaning 40 years after Christ's death and resurrection. Na-fulfill na? Yes. Meaning ko na-fulfill na ang number 1 nga sila ni Kristo. You see that? Magabot ang time nga ina nga templo maguba kagula gid sang bisan isa ka bato nga natungtong da guba tanan. Sila sa mga disciples, saan naman tabo Ginoo? Natabo na? Yes, natabo na. What will be the sign of thy coming? Natabo na ni. May mga sign na of Christ coming. What will be the sign of your coming? It refers to Christ's return, which will signal the end of the age. Now, pamangkot. Ang sign of your coming, rapture ba lang natumo di? Hindi. Kaya ang mga Hudiyo, why sila yagin tudluan parte sa rapture? You have to understand that. Sino yung rapturon? Sino yung tudluan sa rapture? Ang mga Kristiyano nga nabilong sa ginatawag nga church. Sino ning church sa ginatawag? Ang church, amo na yung mga tumuloon ni Jesucristo nga nagtuo sa iya, ginpangimatyan niya sa cross, kag nagtuo sa iya, nga nagbaton nga ila manuluwas, nabilong sila sa isa ka kinabon nga kung tawgon, iglesia or church. The called out ones, ecclesia. So siling sa Bible, ang second coming nga ginatumo diri ni Kristo, that is the time when Jesus Christ will come after the rapture. Okay? Hindi ni rapture na istoryahan tadi. Nakuha nyo? Nakuha, hindi. Alright. Kaya gatudlo ta rapture, ang mga abon siling kuya, ang mga Hudiyo, ay na sila kabalo sa rapture. Para lang na yan sa mga Kristiyano. Ulihilan na sila yan nakabalo. Sang si Pablo na nagwali. Ha? Take note. It was during the time of Paul that God revealed to the Apostle Paul about the church. But before that, wala gin-reveal sa Diyos ina. Kundi kung naghambal si Jesus Christ nga second coming, that is about the coming of Christ in revelation, not during the rapture. Okay? All right. Ikadua, not only you have to know the context of this, but we have to know the signs. Ano mga signs sa pagkarin ni Kristo? Ang ginatumot din nga pagkarin ni Kristo, ang second coming revelation niya ha. Ang rapture niya, it precedes before the revelation. Tunaan taman na dason. Ano ang general signs? Kag ano ini nga mga signs panawag sini? The beginning of birth pains. Anong birth pains? Kung manugbata ng isa ka babae, anong ginabatyag ya? Ga? Pasakit, di ba? Ga pasakit. Kung nagapasakit pa lang ang nanay, nakabata na siya? Wala pa. Nagapasakit pa lang. Siling ni Ginoong Hesus, ini mga signs, da parela na nga nagapasakit pa lang ang isa ka iloy. Ano mga general signs before si Christ magkari? Arao, hambalya, and Jesus answered and said unto them, take heed that no man deceive you, for many shall come in my name. I am Christ,
and shall deceive many. And ye shall hear of wars, and rumors of wars. See that ye be not troubled. Araw, ang balyo. See that ye be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and this shall be famines. There shall be famine and pestilences and earthquakes in diverse places. And these are the beginning pa lang of sorrows. Beginning, ha? Meaning, hindi pa ya katapusan. Hindi na ang mas lala. Ang primero, ako ng katapusan. Ang primero, ang katunga-tunga, ako ng katapusan. Ang lala, ako na nakasugod na. Ang primero yan, hindi pa natanto. Ang lala, gid, aras tunga-tunga, kag-aras katapusan. Okay. So, ano yung mga number of signs na rin ginambal sa Biblia? Number 1, sila ni Jesus, take heed that no man deceive you, for many shall come in my name, saying, I am the Christ, and shall deceive many. Question. May ari na ne? Ha? O, ara na. Damo sang mga tao nga naga-introduce nila kagalingon nga daw sila si Kristo. Iya pagad ang kalibutan. Ga-introduce nga Son of God. Di ano na? Ano na ginambal ni Jesus? Hindi ka magpainto. Pati Christian nga isa, nawaintuan pa. Uy, kunami, no? Kaya mo ni kadamo sila, no? Ang aton bala attraction bala, kung damo bala, no? Kaya sila, crowd attracts crowd. Bisan kung naara kas kamaturan, kisa daman sa hilo ka to sa damo. Bisan kung naara kas kamaturan, tindugan mo kamaturan, yung natunan mo. Hindi ka magpa-deceive sa mga tao nga nagatudlo nga sila mo, daw kanami sa ila, daw kanami sa ila religion. Daw kanami sa ila, kaya kadamo sila sa mga gwapa pa. Sa aton diya, ining mga gwapa man tatanan, mga gwapo man tanan. Pusin mo daw gwapa pa sa mga no, hindi ko magpate. Mas gwapa di. Deception. Kalabanan nga ginahimo sang mga kulto, deception. Anong deception? Into nila ang tao. Amo na kung ikaw Kristiyano, dapat may sense of accountability ka sa Diyos. Ang importante, nagtuo ka kay Jesus, may kalawasan ka, that settles everything. You should have, you have to be secured sa imo kong galingon, subangan sa Diyos. So, ano hambal sa Biblia? Dapat nga, sila ni Jesus, hindi ka mapainto. Kay damo sa mga tao, before ako mag-abot, ariyo sila ni Jesus, ang puntoy lang man amo niyo, niya mo ning matabuay. Antes ka mag-abot, amo ni anay may experiencean nyo. Damo sa mga tao nga ma-introduce ang ilang kagalingon nga sila, amo ako. Don't be deceived. Hindi ka mapainto. Kaya hindi na sila amo. Okay? Ano pagay ikadua? Wars and rumors of wars. Rumors, anong rumors? Nang daw mainaway, bla? Diba? Ang brubalita, bla, si Kwan, din kinaway naman sila, Palwa, nagsubong daw halos gilinaway, no? Israel versus Hezbollah. Iran versus Israel. Lebanon versus Israel. Ano pagid? Ukraine versus Russia. Philippines versus China. Rumor na of war. Amerika versus China. Silingani sang nabasa ko bala sa Newswatch, prophecy, newswatch.org. Ginambalya, may sila niya, ang iya ko na opinion, by 2025, maaway gid ang Amerika kag ang China. Siling ko, God forbid. Ang mga kwan naman, ang mga Koreano, ariyo na, basahan ko man ang headline sa CNN, no? Nya, North Korea's Kim Jong-un threatens to destroy the South Korea with nuclear weapons if provoked.
Sa ano na yung ginambal? October 4, 2024. Ari pagid, siling sang Taiwan, kaya kundi agawan naman sila sa China, impossible for People's Republic of China to be our motherland. Hindi sila? Hindi sila sa China? Abi Philippines, gusto ka mo motherland ta China? Ha? Sinong? Hindi lang pabutubutuan na. Kaya ba sila ban lang mabuto? Tapat yun na karon. Sila isang taga Taiwan, hindi pwede. No way. Nga himuon naton motherland ang China. Sila isang China, inang Taiwan. Isla na sang China. Amo na ang mainland ang China, ina ya isla lang ng Taiwan. Tiga plano sila si Jinping nagligat to pag 75th anniversary nila. Sila nila gaandom gid si Jinping agawon gid lang Taiwan. By hook or by crook agawon niya gid ang Taiwan. Di ko nagawan ang Taiwan. Kaya no matabo. Alang-alang mo dlo lang mata sa Amerikano. Alang-alang mo dlo lang mata sa mga Pilipino kay ang sophisticated nga armas sa bungara sa Luzon, ginbutang sang kano. Ang ilang Patriot missile ara nada. In preparation sa China. Tinaya kon kasugtan sa Dios matabo nga muna. Pero ako ga tuo nga God has a plan for everything. Diba? Kag kita nga mga tumuluo diri sa Philippines, wala ta kabalo kung anong plano sang Ginoo man sa aton. But I do believe that God will keep His people from those things. Amo na aton niya. Hindi ka mapapabayan sang Dios kay bride ka man ni Kristo mo, di ba? Or, kung naman tabo, kay matakulbaan kay palangit man ta. Correct? Pero kabay pa, hindi lang. Kaya makuan pa ta, mahiwat pa ta na isang family retreat sa November. Amo na ako may mga retreat. Atinan mo kay base kon ano naman tabo. Pastor, ko pamahog ka. Hindi why ko pamahog. Attend ka mo kay base amo lang katapusan. Katapusan. Ari pa gido, basaan ko October 5, 2024. First plutonium pit for nuclear warhead produced in the US in 35 years is now weapon ready. Sa dina, kung nagabasa ka mo sang page brada sa The War Zone, na sila ni Howard Altman. Naka-invento na ang Amerikano sang plutonium pit. Mo sila plutonium. Ang plutonium amo na ginabala bala sa nuclear. Kuan na sa nga mina mo pinakatigana nga mga mina sa bilog nga mga materials bala. Plutonium amo na ginabala sa mga sa mga ng mga nuclear nuclear nang produce bla kuryente. Nuclear nuclear power na amo nang ginabala. Kay kun ibala mo na gadukot na daw kuan na siya mo da uling bla. Ngawan sa magdukot na away na patay-patay. Amo na ginagatong sa nuclear nga bisan pila pa nakatuig sa magdukot na sige na dukot hindi barato ang kuryente. Kaya nga aman way nagaka-consume mo ng plutonium. Tiyang Amerikano suno sa balita mayara na plutonium pit buho bala nga dira ginabutang plutonium. Amo na ginabala nila sa nuclear nga wala na ya amo na may mga nuclear nga mga salakyan, mga navy nga bala nuclear. Bisan hindi na naya magkuan, way na naya tugong-tugong gasolina ya. Sige na lang na. Tiya mo na nga ang Amerikano naka-invento kuno sini. And silindra weapon ready na. For any eventuality. Kay kung magsiling ka karon nga daw kakululbaan, at way naman talisuan. Klaro naman na, public knowledge naman na mo ng kalanabo sa kalibutan, subong. Alang-alang pa, madlo ka pa. You have to face the reality that is,
what we are facing right now. Di na pwede, masiling kapaya nga, hala, pag gusto ta, mga lipay, tamo ni mo to, kay dugay pa na yung katapusan. Kabalo ka, nga dugay pa katapusan sa kalibutan. Ari, rumors of war sila ni Kristo. Ano pagid? Natural disasters. Tiniya, kararaw naman eh. Gawarsin nga nagawarsin ang kalibutan, sumong. Natural disasters, ano na, mga linog, mga typhoon, mga, ano pagid, mga baha, lupok sa bulkan. Those are natural disasters. Ang magnitude 9.5 ko na, mo na record sa una sa Chilo, May 22, 1960. Okay. Ano pagid? Are more specific signs pagid. Ano ni sila? Persecution, falling away. Paghingabot sa mga tumuloo, kag ang pagtalikod sang iban nga mga tumuloo sa Dios. Mong siling ko blakay na. Ang gisag na persecute ang mga Christian, why na gasilimba. Ang mga young people nga persecute sa ginikanan, punggan nga masimba. Iban mga young people madala, hindi na magsimba. What do you call that? Persecution. Amo na ko mga sa inyo, mga young people, dumdumon nyo ha, nga ginikanan nyo, na makaluwas kalag nyo. Patihon mong ginikanan, hindi ka na magsimba, hindi ka na mapalapit sa Diyos. Kung ang ginikanan mo ay kabaton kay Jesus ngayon Savior, what does the Bible say? Ina siya, kadto sa impyerno kon kwaon sa Diyos. Di, maupod ka man. Kung ginatudluan ka parte sa Ginoo, ari ka din sa Sunshine Baptist Church, natudluan ka parte sa Ginoo, you have to obey the Lord. Amo na sila ni Pedro sa Acts 5:29 niya, we ought to obey God rather than man. I-obey mo ang ginikanan mo in terms sa mga bagay sa pagpangabuhi ninyo, pero in terms sa Ginoo, I advise you, you follow the Lord. You follow the Lord. Nga aman, through that, you will secure your destiny in heaven. Tindugan mo ang imo pagkakristuanon and you tell them about the truth. Shiran mo sila sa kamatuoran, kaya nga aman, ang kaluwasan taniway ni sakpanay mo. Hindi sila makasakop sa kaluwasan mo, bisan ginikanan pa sila. Ako, bisan ginikanan pa ko nga nakabaton kay Jesus Christ nga akong Savior, I have to teach my children that they should also receive Jesus their Savior. Okay? Ano pagid? Ari pagid ang mga specific signs pagid, persecutions, false teaching that deceives many. Many false prophets shall rise and shall deceive many. Muna sila ni Pablo, muna hinadlukan ko, base ko na nag-into kay iba, mamainto sa inyo, nga nagawali sila sang another Jesus, tuod manggid. Ang mga tao nga hindi tudlo sa insakto, they are preaching another Jesus. The love of most will grow cold. Amo sila ni Kristo? Because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. But he that shall endure to the end shall be saved. Sila ni Jesus, may panahon nga base ang pagigugma naton sa Dios magabugnaw. Nga kung madala ka sa mga butang nanungod sang kwarta. For the love of money is the root of all evil, which while some have coveted after, they have erred from the faith. Ano mag sila erred from the faith? They have abandoned their faith and pierced themselves through with many sorrows. Money can buy house but not home, bed but not sleep, clock but not time, book but not knowledge, food but not appetite, friend but not love, crucifix but not eternal life. What money can't buy, money cannot buy joy, peace, serenity, and eternal life. So that is, amo ni kabang tanong, isang tao nagatalikod sa Diyos tungod sina. Kung lipay gani, why Diyos. Okay? Katapusan nga significant sign. Sila ni Jesus, the gospel goes out to the world. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Anong katapusan nga ginambal ni Jesus? Kung ang gospel of the kingdom nawali na. Ang pamangkot, nawali na ni? Yes. During the time of the apostles. Amo man ni balang ginatawag nga the gospel of grace,
No, it's different. Ang gospel of the kingdom, iyan niya ginawali sa mga Hudiyo sa una. Kung tanawin mo, Aryo, taga-anta ka mo ideya, kadali lang ha. Ari ang gospel of the kingdom niyo, preaches the soon coming of the king and his kingdom. The king and the kingdom was promised to the nation of Israel. The cross of Christ was not part of the message. Resurrection was not part of the message. Salvation comes in the future when the kingdom comes. Amo na yung promise ang ginawa sa mga Hudiyo. Sa ginatawag nga millennium bala. Sa millennium, ngunit ipunon sa Diyos tanan niya mga Hudiyo. To be saved requires enduring to the end. The kingdom will be visible presence on earth. This was given to the 12 apostles of Israel to preach. 12 apostles. Amo na ministry nila sa una, kadomdom kamo, mga apostoles, gen pawalis ang Ginoo, ginlaptas ang Diyos bilong kalibutan, kanagwali. Ano itong ginawali nila? Ang gospel of the kingdom. Nga ano? Ang gospel of the kingdom, nga magtuo sila, nga kay mag-aabot ang panahon, nga ang Diyos magakari, kag amo na ang hari sa kalibutan. Muna ang ginatawag nga gospel of the kingdom. Ano yung ginawali naton? Gospel of grace. Mayang balita sang bugay. Preaches the grace of God for salvation. The grace of God is offered freely to all. The crucifixion of Christ is our glory. It requires preaching the cross. God's grace unto salvation benefits only those that believe. To be saved requires believing your work has come to an end. Sa Old Testament niya, kundi righteousness through the law. Sa gospel of grace niya, ang kaluwasan, paagi sa pagtuo, hindi sa buhat. Preaching for those on earth to trust Christ and go to heaven. Faith in the finished work of Christ gives peace and life. So, mo ni, galing kayo, na time lang mag-explain pagidugang sini. Ang gospel of the kingdom, amo na iya ang ginawali sa mga disciples, sa mga Hudiyo. Kita ya, ang ginawali na to subong kaluwasan, paagi kay Hesus Kristo, kung batunon mo siya, tuuhan mo siya maluwas, maluwas ka. Okay? Ang mga Hudiyo, kung nagtuo man sila kay Jesus, naluwas man sila, yes, of course. Pero galing specifically, kay context na istorya naton dire mo. Now, katapusan, anong himuon ta subong? Sila ni Jesus, be also ready. For in such an hour, as you think not, the Son of Man cometh. Paano ka mangin ready? Number 1, Jesus, siguraduhon mo, ngara ka na kay Jesus Christ. Gintuuhan mo na siya, nabaton mo na siya ngayon maluluwas. Kung ay panay mo ina, himo asubong. Paano? Pastor, maghimo sila. Hinusulan mo sala mo, Lord, sala gali ako nga tindugan. Ikaw gali ako manluluwas, ikaw ang akong tuuhan. Nga Ginoo sa akong kabuhi. Nga aman, kunimuon mo na. Amo ning delikado yo, kaluwasa, ang pag-anto sa impyerno. Di ba? Ang mga tao ngayon nakabaton, ngayon nagtuo ka Jesus Christ, amo na ya. Bisan way pa magkari ang Ginoo, no? Sa second coming, kung mapatay ka, ngaway ka kay Jesus, diri kaya makadto. Nami gid nga palapit ka sa Ginoo subong. Para ano? Mangkon mo ang hinarian sa Dios nga mong langit. Amay namon nga langit noon, salamat. Ikaw nag-remind sa amon partis ni nga bagay. Parti sa pagkari ni Jesus. Nga sa pagkari, hindi na siya manuluwas, kundi nga isa na siya ka judge namon. Kaysa subong, yari siya kung tuwa namon, nga siya ang nagpanginmatay sa krus para sa amon mga sala, mangko namon ang kaluwasan sa amon kalag. Pero mag-abot ang panahon, nga kung mag-abot na si Jesus Christ, tanan niya mga tao, hukman sa Ginoo. Gani, subong pa lang, kabay ikaw magpanghikot sa among kasing-kasing. Samtang nagaduko ka mo, nagapamalandong, mangkot ako sa imo, sino karon nagasiling? Pastor, nakabato na kuya kay Jesus nga akong Savior. Raise your hand. Nakabato na ka kay Jesus, raise your hand. Abe, gusto ko mo kay malo. Okay. Mangkot ko ikadua. Sino sa inyo, way pa nakabaton ka Jesus, lingaga, masiling ka, Pastor, ginatuuhan ko man si Jesus nga akong Savior. Raise your hand man. Mary? May naman niya lang ito, continue to speak to our hearts today. In Jesus' name. Amen.
Sige. Kantata sa katapusan, mga 20